Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Yan, isang magandang umaga. Nako, nagsimula na ang hanging amihan na sinasabi nila at medyo malamig-lamig na ang panahon. Ngayon, ayan. So inaalis ang bawat hadlang. Ito po ang ating pong pag-aaral ngayong umaga at tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na mapagbiyaya, mapagmahal, nagligtas sa amin at magliligtas sa amin at siyang muling babalik at aming iniintay na aming Diyos at tagapagligtas. Kami po'y dumadalangin sa inyo, aming inilalapit ang aming pag-aaral dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Inyo po nawa kaming gawaran ng karunungan upang aming maintindihan at amin pong may apply sa aming sariling buhay ang aming mapapag-aralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa Corinthians, sabi dito mga kapatid, ngayon ay nanawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. So dito po, no, panawagan sa mga kapatid sa Corinthians na magkaroon ng iisang pag-iisip at huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Kasi yan ang pinaka iniingatan natin, ano? Yan yung iniingatan ni Apostol Pablo noong pong siya nangangaral at naitatag ang church ng Corinthians. Ang naging problema, nagkaroon ng pagkabahabahagi sa mga taga-Corinto na yung iba nga ay gusto kay Apollo at yung iba kay Apostol Pablo. So kasi si Apollo napakagaling din sa banal na kasulatan sang-ayon sa aklat ng Acts. Pero dito mga kapatid, no, sabi ni Apostol Pablo, huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Sinabi niya din dito na ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, ang sabi niya, pero ang nagpatubo ay ang ating Panginoon. Kaya dapat may iisa lang tayong layunin, iisa lang ang ating sasambahin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Bakit iisa lang yung ating sinasamba? No? Ganun po mga kapatid, no? Hindi tayo dapat magpataasan, magpayabangan. Bakit? Dahil hindi yun ang nararapat. Sapagkat hindi naman tayo magkakaiba, magkakapareho tayo. Pare-parehas tayong nilalang ng ating Panginoon. Sabi po dito sa ating devotional na tatanggap tayo ng kapangyarihan. Para sa pagbubuhos ng Espiritu, ang bawat umiibig sa kapakanan ng katotohanan ay dapat manalangin. At hanggat nasa ating kapangyarihan, dapat nating alisin ang bawat hadlang sa kanyang paggawa. So dito po mga kapatid, ano, yung pong pagbabahagi ng katotohanan, nandiyan ang paggabay ng banal na Espiritu at dapat tayong nananalangin at syempre, dapat na alisin ang bawat hadlang sa gawain. O, ibig sabihin kung ikaw ay hindi nakakakilos sa gawain dahil sa ganitong bagay, alisin mo. Ganun po mga kapatid, no? Hindi kailanman maibubuhos ang Espiritu habang ang pagkakaiba-iba at kapaitan sa isa't isa ay itinatanggi ng mga miyembro ng iglesia. So yan po mga kapatid, no? Number one pala na rason kung bakit hindi nakakapangaral ang church dahil mayroong pagkabahabahagi sa kalagitnaan. Ibig sabihin, hindi nagkakaisa ang miyembro. So yun po ang pinupunto dito na hadlang sa gawain, yung pong hindi pagkakaisa, merong alitan, merong pagkakaiba-iba, merong pong pagsusungitan, hindi magkaroon ng iisang pananaw at isip kaya hindi makapangaral. So ibig sabihin kapag nakakapangaral tayo, nagkakaroon tayo ng isang pananaw, pag-iisip, di ba? Ang inggit, paninibugo, masamang pag-aakala at masamang pananalita ay kay Satanas, ba? At ang mga sabi dito nag-exita at ang mga ito ay epektibong humahadlang sa gawain ng banal na espiritu. So ano po ang epektibong humahadlang sa gawain ng banal na espiritu sa buhay natin? Yung masamang pananalita, paninibugo, inggit, masamang pag-aakala.
So yung pagbibintang. So ito yung number one dyan, yung masamang pananalita sa kapwa kapatid, sa kapatiran. Nakakahadlang sa gawain. At maraming ganyan, mga kapatid. Ang gagawin na lang natin, no? Yung alam natin ganyan magsalita, ay tatawanan mo na lang. Tatanguan mo na lang. Wala ka na magagawa dun eh. Dahil ganun na ugali niya. At hindi niya alam, nakakahadlang siya sa gawain. Dahil doon sa mga salita niyang pangit at hindi maganda. So sabi dito, wala nang iba pa sa mundong ito ang pinakamamahal ng Diyos na gaya ng sa kanyang iglesia. Wala kahit na anong bagay ang pinapangalagaan niya na may gayong mapanibughong pag-iingat. So dito po, sino po ang iniingatan ng ating Panginoong Diyos? Yung mga nasa gawain, yung mga nagkakaisa para itaguyod ang banal na gawain, ipagkaloob ang salita ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao. Sabi dito, walang labis na nakapananakit sa Diyos gaya ng isang gawaing sumisira sa impluensya ng gumagawa ng kanyang paglilingkod. Kanyang pananagutin ang lahat ng mga tumulong kay Satanas sa kanyang gawain ng pamumuna at pagpapahina ng loob. So grabe, no? Sino daw po ang papanagutin ng ating Panginoong Diyos? Yung mga tumutulong kay Satanas na nagpapahina ng loob sa kapatid, sa pastor, at laging namumuna sa gawain ng mga kapatid. Pananagutin niya ng ating Panginoon. Yan ay sabi po dito sa ating devotional yan. Strong word, mga kapatid. Dahil may mga kapatid tayo na ganyan din. May ilan na ganyan. Laging namumuna. Laging imbis na makapag-encourage, nakakapanghina. Unti-unti dapat, mga kapatid. Oo, mayroong pagkukulang ang ibang kapatid. Meron tayong nakikitang pagkukulang ang mga kapatiran. Pero hindi maganda na sabihan mo na, oy kapatid, ganito ka, pangit yung ginagawa mo. Dapat ganito ang ginagawa mo. Ibig na makipag-encourage ka, hindi ka nakakapag-encourage. Nakakapanghina ka ng kalooban ng tao, ng kapatid. At sabi dito, pananagutin tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Yan ang sabi dito, mga kapatid. Kaya hindi maganda na tayo yung pagmumulan ng panghihina ng mga kapatiran. Hindi dapat tayo yung pagmumulan ng pamumuna sa ibang mga kapatid, sa bawat kapatid. Dapat tayo po yung nagbibigay lakas, nagbibigay impluwensya para sila ay makapagpatuloy sa gawain. No? May mga kahinaan at kung alam mong mas magaling ka sa kanila, hindi mo dapat na sabihin na, oy kapatid, dapat ganito ang ginagawa mo. Dapat hindi ganyan. Ibig sabihin, mga kapatid ko, no? Kung alam mong may pagkakamali ang kapatid, dapat ang gawin ay tulungan na lang. No? Magtulungan na lang. Hindi yung pupunain mo. Hindi yung dahil sa iyo panghihinaan ng loob. Alam mo yung nagte-take off pa lang sa pagka-active sa gawain ng Panginoon. Tapos biglang babarahin mo, oy kapatid, ganito, ganyan. Wala na. Hindi na magpapatuloy yan. Baka hindi na sumimba yan, di ba? At sabi dito, pananagutin ng ating Panginoong Diyos yung mga ganyang gumagawa, yung mga tumutulong kay Satanas. O yung mga salat sa simpatya, kagiliwan at pag-ibig ay hindi magagawa ang gawain ni Kristo. Bago matupad ang hula, ang mahina ay magiging gaya ni David at ang sambahayan ni David parang anghel ng Panginoon, Zacarias 12:8. Ang mga anak ng Diyos ay dapat na alisin ang bawat isip ng paghihinala tungkol sa kanilang mga kapatid. Ang puso ay dapat tumibok kasabay ng puso. Aba? Teka. Ang puso ay dapat tumibok kasabay ng puso. Ito ay medyo mahiwaga ito sa akin. Pero yung punto rito, mga kapatid, no? Hindi dapat nating pag-isipan ng masama ang kapatid, ang sabi diyan. Kundi ating ipanalangin at ating bigyan ng encouragement at pakitaan ng pagmamahal. Yan, mga kapatid ko, no?
Ibig sabihin, yung puso natin ay isang puso sa kanila. Ibig sabihin, may isang pag-iisip sa kanila na hindi dapat tayo mag-isip sa isa't isa ng masama. Ay, baka si kapatid ganitong iniisip sa akin. Baka si kapatid ganito ang ginagawa. Baka si kapatid mali ang kanyang masama yung kanyang ginagawa. Ito ang kanyang ginagawang kasalanan. Huwag mga kapatid, no? Alisin natin yung panghihinala sa ating pong mga kapatiran at patuloy tayong makakagawa sa gawain ng Panginoong Diyos. Sabi dito, ang Kristiyanong kabutihan at pag-ibig sa kapatid ay dapat higit na saganang ipakita. Tumutunog sa aking mga tainga ang mga salitang sama-samang magsilapit, sama-samang magsilapit. Ang taimtim at banal na katotohanan sa panahong ito ay pag-iisahin ang bayan ng Diyos. O, sabi po dito mga kapatid, no? Papaano daw magkakaroon ng pagkakaisa ang bayan ng Diyos sa taimtim at banal na katotohanan, no? Salita ng ating Panginoong Diyos. Pero yung makakapagpabuwag nga sa church, yung masasakit na salita, yung pong nakakapanghina ng loob sa bawat kapatid. Yun nga yun, mga kapatid ko, no? Yun ang tatandaan po natin. Bilang ito, lagi tayo nagdi-devotional, meron tayong libro, basahin natin ulit, idalangin natin sa Panginoon, maintindihan natin, ma-apply natin sa buhay. Dapat, number one, na hindi tayo panggagalingan ng masasama at masasakit na pananalita. Sabi dito, dapat na mamatay ang pagnanais para sa kadakilaan. Ayan po, no? Malapit na naman ang ating eleksyon. Eleksyon ngayon ng, sa barangay. Pero meron din tayong eleksyon sa bawat church. Yung iba na merong eleksyon. No, alisin dapat yung pagnanais sa kadakilaan na gusto magkaroon ng posisyon at gusto lang magkaroon ng kapangyarihan pero hindi ayaw maglingkod sa bayan o sa ating Panginoong Diyos. Kailangan lamunin ng isang paksa ng pagtutulad ang lahat ng iba pa. Sino ang magiging pinakamalapit na kahalintulad ni Kristo sa karakter? Sino ang higit na lubos na itatago ang sarili kay Jesus? O yan po, no, pinaka-summarize din ng ating po mga pag-aaral doon po sa nakaraang mga linggo na sinasabi, mga kapatid, na dapat itago ang sarili at ang makita sa ating pong buhay ay ang ating pong Panginoong Hesus. No, yung karakter ng ating pong Panginoong Hesus. No, hindi tayo dapat na maging mapagmalaki kasi nga kung tayo ay mapagmalaki at parang pinagagalitan natin yung mga kapatid, oy, hindi kayo vegetarian, may ganyan eh. May ganyan tao eh. Porket vegetarian siya, na pagagalitan niya yung mga kapatid na ay kayo hindi kayo mga vegetarian. Hindi kayo maliligtas. Biruin mo yun. Imbis na makapag-encourage, parang nakakapanglumo sa mga kapatid. Yung napagagalitan mo na parang ikaw yung mataas, ikaw yung magaling. Basahin nyo ang counsels on diets on food. Magandang basahin yun mga kapatid. Pero yun ay tatandaan natin, counsel yun. Counsel yun mga kapatid. Counsel, no? Kahit nga pastor, tinitira ng mga vegetarian eh. Sabi nila, ito mga pastor, hindi pinopromote yung pong aklat ni Mrs. White eh. Tungkol sa vegetarian eh. Kasi iba na yung mga sinabi, di ba? Hindi maganda mga kapatid ko. No? Kung talagang nakay Kristo ka, kung talagang ikaw ay mabuti yung pag-uugali mo kapag ikay kumain ng gulay, dapat ipakita mo, no? At sabi doon, tumutulong ka kay Satanas kapag ka masama ang sinasabi mo sa kapatid. Tumutulong ka kay Satanas kapag ka ikaw yung pinanggagalingan ng kahinaan ng loob ng kapatid. Dapat encouragement, dapat pagpapalakas sa kapatiran. Pagpapalakas ng loob sa kapatiran ang gagawin mga kapatid ko. No? I-guide mo. Alam mo palang tama, alam mo palang nagkamali siya eh. Dapat i-guide mo sa tama. Eh di ba yung baby nga, kapag nagkakamali ng lakad, i-guide mo, di ba? Hindi mo papagalitan, ikaw kasi bata ka, lampa ka. Hindi mo naman pinapagalitan ng ganun yung bata, kundi i-gina-guide mo eh. So ganun din sa kapatid, no? I-guide natin. May mas marami kang alam eh. Dapat ikaw ang mag-guide. Hindi yung ikaw yung katikisuran niya. Oh, di ba? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Oh, kailangan nating i-guide yung mga kapatid. Kung alam nating mas magaling tayo sa kanya, dapat tayo yung nag-guide. Hindi yung tayo yung natitison o yung nagbibigay ng kahinaan ng loob sa kanila. Sabi dito sa Juan 15 verse 8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama
Sabi ng Kristo na kayo'y magbunga ng marami. Kung mayroon mang isang lugar kung saan dapat labis na magbunga ang mga mananampalataya, ito ay sa ating pagpupulong. So, saan daw po dapat magbunga ang mga mananampalataya? Siyempre, sa loob ng church, mga kapatid. Kasi ako, naramdaman ko rin yan bilang isang kabataan. Alam mo yung bago-bago ka pa lang sa pananampalataya, tapos makakarinig ka ng mga hindi naman nakaka-encourage, kundi parang nakakapanglumo. Alam mo yung lagi kang pinagagalitan dahil nagkakamali ka. Masakit din sa tenga eh. Pangit eh. Buti na lang eh, ang Panginoon ay tinulungan ako maging matatag. No? Kahit anong marinig ko, kahit hanggang ngayon marinig ko na hindi maganda, wala na akong pakialam doon. Basta ang pinaglilingkuran ko, ang Panginoon, di ba? Oh. Papaano ko yung iba? Mahina yung loob, mahina yung pananampalataya. Isang salita lang na masakit, hindi na magsisimba. No? Biruin mo, sabihan mo yung nakunan na sinumpa ng Panginoon. Sinumpa kasi kayo ng Panginoon, kaya nakunan. Aba, hindi magandang salita yun, di ba? Talagang kahit ako, di na magsisimba pagkaganon. So, hindi dapat ganun mga kapatid. Dapat sa loob ng church, mas maraming namumunga na mananampalataya. Yan, ano? Sabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 42. Sa mga pagpupulong na ito, ang ating mga kilos, ating mga salita, ating espiritu ay natatandaan at ang ating mga impluensya ay kasing lawak ng walang hanggan. Yan po mga kapatid, ano? Yung ating pagkikilos. So sa pagpupulong sa church, ano? Yung ating pananalita, yung ating espiritu, yung ating pananampalataya dapat na malakas, dapat na mabuti, dapat na nakakapagbigay ng pagkakaisa sa loob ng church na gumawa sa pagmimisyon. Alam mo, hindi mo mapipilit ang kapatid na magmisyon kapag pinagalitan mo. Di ba? Pero kung in-encourage mo, magagawa ang mga kapatid. Pero kung pupunain mo yung mali, lahat na lang pinunahan mo, sino pang susunod sa'yo dyan? Kahit ako na pinunahan mo, ay hindi. Dahil yan mga kapatid, dahil mga tao na nasa church, tayo mga tao, may mga kanya-kanya tayong pride. May iba dyan ayaw pinupuna. Yung iba gusto punain. Bihira lang yun. Pero karamihan ayaw pinupuna. Yung iba nanghihina ng loob, yung iba ayaw na magsimba. So ganyan po yan. Kaya nga ang payo ko sa mga kapatid na may mga kapatid tayo na mahilig magpuna, mahilig magsalita ng masama, tawanan nyo na lang yan. Tanguan nyo na lang yan. Umalis kayo sa harapan niya. Di ba? Para walang pumansin sa kanya. Kasi may mga ganyan eh. Ang sabi dito sa devotional natin, hindi naman ako nagsabi nito, nabasa lang din naman natin, tumutulong sila kay Satanas sa gawain ng pagdidivide sa loob ng church. Kaya itong tatandaan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Nasabi dito, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Yan po ang pinaka sinasabi dito. Magkaroon ng pagkakaisa. Maging mabuti ang bawat isa sa atin sa pananalita at pakikitungo sa bawat isa mga kapatid. Nawa ang pagmamahalan ay makita sa atin, alisin yung hadlang. Ano po yung hadlang? Yung pagkabahabahagi. Yan. Huwag tayong tumulong kay Satanas, kundi kay Kristo tayo tumulong sa gawain. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at isama natin sa dalangin ang patuloy na good health natin at yung ating pong pangangaral sa ating pong area at particular dito sa Santo Domingo, isama natin sila sa panalangin. So, ganyan din po ang ating pong mga church planting site, ang mga kapatiran at ang bawat isa sa atin, idalangin natin ang pagkakaisa natin. At syempre, yung mga kapatid natin sa Israel, yung mga tao sa Gaza na naapektuhan ng gera, mga inosenteng namatayan, isama natin sa panalangin sa mga oras na ito. God bless po sa inyo pong lahat. Pangunahan tayo ni Brother Melvin pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na ito na kami ay pinagkalooban nyo ng magandang umaga, na kung saan napakinggan namin ng napakagandang lesson na ito, na kung saan napaka-importante sa umaga na ito na malaman namin na upang maihanda ang aming mga sarili para sa Spirit ay kailangan naming alisin ang bawat hadlang
na nakaharang sa aming mga pagkatao. Ama, kung kami man ay naging isa sa mga halimbawa ng nabanggit sa lesson na kinatitusuran ng aming kapwa, kami po ay humihingi ng kapatawaran at kami handang magbago upang sa ganun ang aming mga nagawang mali ay mapalitan namin ang kabutihan at magkaroon nawa kami ng pusong may pagkakaisa at pagmamahalan para ikatatagumpay ng iglesia at ng gawain. Salamat po sa mga pagpapaalala sa amin sa bawat umaga. Tunay po na ramdam namin ang inyong pagmamahal. Nais abutin ang aming mga kamay. Ngunit maraming mga hadlang na dito sa amin sa lupa kaya kami natatagalan. Ngunit salamat po sa inyong pagtulong sa amin. Bagaman kami mabagal, bagaman kami mahina, nariyan kayo para palakasin kami, para kami abutin upang kami makarating na mabilis diyan sa langit na bayan. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Sa umagang ito, nais namin pagsama sa panalangin ng kapatiran ang kalusugan ng bawat isa ay aming dinadalangin, at gayon din ang mga nag-aaral ay sinasama rin naman sa panalangin, mga bata nag-aaral at ang mga tatrabaho at ang aming mga hanap buhay ay inyo naman pagpalain upang kami rin namin maging pagpapala sa iba. Kasama din namin sa panalangin ng pangangaral dyan sa Santo Domingo Church, ang araw-araw na pangangaral. Ingatan po ang bawat isa at mabless na mga kapatiran na nakakarinig ng mabuting pabalita at bigyan sila ng karunungan upang na tumanggap sa inyo bilang personal na tagapagligtas, at makasama din naman namin na paghahanda para sa Espiritu, paghahanda para sa nalalapit ninyong pagdating. Kaya din sinasama namin sa panalangin ng mga may mga karamdaman at patuloy namin pinagtitiwala ang aming kalusugan, pisikal at kalusugan pang espiritual. Alam namin na kayo ang dakilang doktor at dakilang magagamot. Kasama namin sa panalangin si Sister Yolanda de la Cruz, si Sister Jody, si Sister Erica Natividad, na kanyang pagdadalang tao, nawa po siya samahan hanggang sa makapagsilang ng malusog na sanggol. Si Brother Edmar Candelaria, Sister Imelda Garcia, si Sister April, Sister Bisel Seraspe, si Sister Amy Kilantang, sama na rin si Sister Janet de la Cruz, si Marilita at si Diane. Gayon din ang kalakasan ni Kuya Bobby sa bawat araw, si Ate Lorna. Gayon din kasama na rin si Sister Kisses, si Ate Gigi Concepcion, si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike. Kasama na rin ng family ni Sister Rose Chris Encarnado, si Ateng Sibilia Bourbon, si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Kabasog, Princess Churquina, si Aris, si Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora. Kasama din si Sister Corazon Mina. Kasama na rin si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, patuloy na naglilingkod sa inyo, at alam niya na siya ay inyong pinagaling. Claim niya na siya ay pinagaling at nasa kanya ang masayang mukha na tunay na siya ay nabe-bless sa bawat umaga. Kasama din namin si Sister Janet Untivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang lahat ng mga kapatiran na ito ay patuloy namin sinasama sa inyo na sa banig ng karamdaman, nagpapagaling, ay patuloy na mga igawad ng kalakatan sa amin sa bawat umaga, kasabay ng paghingi po namin ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagawa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen.